Paano magparehistro ng tricycle, motor o sasakyan sa LTO ng online? Oo mga kuys, hindi na nga natin kailangan pumila pa sa opisina ng LTO. Basta may lamang 400 pesos yung GCash mo, kahit nasa bahay ka lang makakapagparehistro ka na. May barya pa nga yung 400 pesos mo, basta sundan mo lang itong video na to. Disclaimer muna tayo, hindi ako konektado o nagtatrabaho sa LTO. Itong video na to ay based lamang sa magiging experience ko sa pagpaparehistro ng sasakyan online. Tara, simulan na natin. Bali, itong tricycle nga pala na ito ang ipaparehistro natin ngayon. Bali, hindi nga sa atin nakapangalan itong tricycle na ito. Bali, napag-utusan nga lang tayo mag-asikaso. Lumarga na nga rin agad tayo para kumuha ng CTPL insurance. Bali, ito nga pala talaga ang pinakaunang kinukuha ko basta nagpaparehistro ako. I recommend nga mga kuys na sa M. Luwilier na kayo kumuha. Wala na kasing mas mumura pa sa insurance dito. May alam ka bang mas mura pa ba dito? Kung meron, paiwan na lang sa comment section ng video ito. Bali, 296 pesos nga lang pala ang insurance dito kapag motor o tricycle. At kapag 4 wheels naman ang ipaparehistro mo, 606 pesos nga lang. O, di ba? Napakasulit, no? Halos lahat ng ata ng bayan ay mayroong M. Luwilier. Kaya next na magpaparehistro ka, alam mo na kung saan kukuha. Bali, ipapakita mo nga lang yung Xerox ng ORCR mo dito. Napakabilis nga lang din talagang kumuha dito, naka-aircon pa. Bali, 296 nga lang pala yung binayaran natin dito. Next step nga mga kus ay magpunta sa pinakamalapit na PMVIC sa lugar nyo. Bali, sa Golden Star PMVIC nga tayo nagpunta. Bali, dito na nga gaganapin yung pag-i-stencil sa motor o sasakyan nyo. Dito na nga din gagawin yung sinasabi nilang emission. Bali, i-check na nga nila yung kabuuan ng sasakyan mo dito. Bali, 610 pesos nga pala yung nagastos natin dito. At kapag okay na, uwian na. Dahil yung next step mga kus ay sa bahay na lang natin gagawin. Bago nga tayo magpatuloy sa step 3, siguraduhin yung may laman yung GCash nyo ha. Bali, eto nga pala yung ginagamit kong gulong. Aakalain mo bang 250 pesos lang to? Oo mga kuys, nakasale nga ngayon to sa Shopee. Basta yung link ilalagay ko na lang sa comment section ng video ito. Bali, eto na nga yung simula ng step 3 mga kuys. Kailangan nyo nga lang magbukas ng browser sa cellphone nyo. Kailangan nyo nga lang magpunta sa portal.lto.gov.ph. Kailangan nyo nga lang ilagin yung portal account na nakalink sa sasakyan nyo dito. Kapag nakalagin na nga kayo ay kailangan nyo lang magpunta sa may vehicle tab. Swipe up nyo lang sabay accept. Click nyo lang itong vehicle tapos piliin nyo na yung sasakyan na ipaparehistro nyo online. Swipe up sabay next. Dapat nakalagay sa application type renewal of registration. At sa application naman dapat private MB online. Next na yan. Bali, dito na nga nalilito yung iba. May nakalagay kasi na DPP-DCI. Bali, eto nga pala yun mga kuys. Nung last na rehistro ko nga online nung March ay wala pa to. Kaya ngayon ay napag-isipan ko nga ulit na gumawa ng tutorial na bago. Kung mapapansin nyo nga mga kuys, sa unang tab ay walang nakalagay na asterisk na kulay pula. Pero dito sa may check of certificate coverage tsaka check PMBIC ay mayroong kulay pulang asterisk na naka-indicate. Bali, ang ibig sabihin kasi ng asterisk na pula mga kuys ay required. At dahil wala ang asterisk na kulay pula sa unang tab, ang ibig sabihin lang noon ay hindi siya required. Kaya kailangan nyo lang siyang lagpasan. Mag-proceed na nga kayo agad dito sa may check certificate. Tapos click nyo lang yung validate. After nga nun, check PMBIC naman. Click nyo lang ulit itong arrow up na to. Ganun din sa una, click nyo lang ulit yung validate. After nun, click nyo na yung finish. Swipe up nyo lang yan mga kuys. Tapos proceed to payment na kayo. At dito nga mga kuys, ay mamimili na kayo kung anong e-wallet meron kayo. At sa case nga natin mga kuys, magbabayad tayo via GCash. After nga nun, ay click nyo na yung proceed to summary. Bali, dito nyo na nga makikita kung magkano lahat ang babayaran nyo. Bali, click nyo lang ulit yung submit. Swipe up nyo lang ulit to sabay accept. Kailangan nyo nga lang pala ulit i-click itong checkbox sa may tabi ng I have read and agreed to the terms and conditions. Tapos click nyo din itong arrow down na to. Bali, mayroon nga magpapakita dyan na continue. Mare-redirect na nga kayo sa GCash. O basta alam ko namang alam nyo na siguro yan. Next lang hanggang mapunta kayo sa my pay. Bali, eto nga mga kuys, tapos na nating mabayaran via GCash. Bali, kailangan nyo na nga lang din hanapin itong official receipt. Click nyo nga lang yan mga kuys, tapos click nyo yung download. At sa wakas mga kuys, na-rehistro na rin ng online yung sasakyan. Bali, sa year 2026 na nga ulit tayo magpaparehistro nito. Bali, kailangan nyo na nga lang din itong ipaprint. At kung sakali man na mawala nyo yung kopya nyo, bali, mahanap nyo nga lang ulit to sa transaction tab. Tapos click nyo lang itong close tab. Bali, itong pinaka nasa taas nga pala yon. Bali, kailangan nyo nga lang i-click to. Tapos hanapin nyo na yung official receipt button. Bali, nasa bandang baba nga lang yon. Tapos click nyo na itong download. At kung umabot ka sa part ng video na to, ay pwede mo bang i-comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. At kung sakali man na hindi ka pa naka-follow, ay baka naman 200 pesos lang may ganitong gulong ka na. Maski ako nga ay gulat na makita ko to sa Shopee. Sa totoo lang talaga, interior lang ang kaya mong mabili sa ganung presyo sa mga motor shops ngayon. Buti na lang talaga napadaan sa wall ko to nung nag-sale. Kaya habang naka-sale, magtambak ka na ng extra tire mo. Limited stocks lang din kasi naka-sale ngayon mga kuys. Anytime ay pwede mabago yung presyo na to. Pwede itong madoble o triple pa nga. Yung link ay ilalagay ko na lang sa comment section ng video ito.